Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Pumasok na po tayo sa ika-22 linggo ng karaniwang panahon. Mga kapatid, huwag po nating kakalimutang magdasal at magsimba. Mayroon po tayong kasabihan na cleanliness is next to godliness. Nang ibig sabihin po, sa kalinisan, ating nararanasan ng Diyos, o sa kalinisan, tayo ay napapalapit sa Diyos. Kaya po para sa atin, lalong-lalo na po tayong mga Pilipino, napakahalaga po ng kalinisan. Pero kadalasan yung pag-unawa natin sa kalinisan ay yung pagkakaroon ng malinis na panlabas. Kaya po sa atin ngayon, patok na patok yung kung ano-anong nilalagay natin sa ating mga katawan, kung ano-anong pampaputi ang ating ginagamit, na minsan sa dami-dami ng nilalagay natin na pampaputi, minsan yung mukha natin sobrang puti at para tayong naglalakad ng mga espasol, o minsan para tayong mga sibra. Pinaputi natin yung mukha natin pero nakalimutan nating paputiin yung leeg natin, kaya hindi ito balanse sa kaputihan. Ang alam natin sa kalinisan ay yung panlabas lamang. Ito rin po ang pananaw ng mga Pariseyo at Eskriba sa ating ebanghelyo ngayon, na kanilang binatikos ang mga lagad ng Panginoon sapagkat hindi nila sinunod yung tradisyonal na paghuhugas ng kamay bago kumain. Hindi naman sinabi dito na hindi talaga sila naghugas ng kamay. Pero ang sinasabi lang dito, hindi nila sinunod yung tradisyonal na gawain o yung mga turo ng mga nakakatanda. Kaya sila binatikos. At para sa mga Pariseyo, ang paghuhugas ay tanda ng kanilang pagsunod sa Diyos. Ang pagsunod sa mga ito, sa mga ritual na to, na panlabas, ay pagpapakita ng kanilang pagpapakabanal o kabanalan. Kaya si Jesus, kanyang binatikos itong ganitong klase ng pag-iisip ng mga Pariseyo at ng mga Eskriba, na nais ng Diyos palalimin natin yung pangunawa natin sa kalinisan, na ibig sabihin ay palapit tayo sa Diyos. At yung paglapit natin sa Diyos ay ibig sabihin nun ay pagpapakabanal. Pero ang pagpapakabanal ay hindi lamang sa panlabas na ipinapakita, kundi ito ay nagmumula sa kaibuturan ng ating puso. And so, in our gospel reading today, Jesus is teaching us a deeper understanding of cleanliness, na hindi lamang yung panlabas, pero kailangan din linisin natin yung ating pag-iisip, yung ating puso, yung ating pag-uugali. And so in our gospel reading today, cleanliness here, which is next to godliness, which is actually holiness, should come from the heart. And so, heart in the Bible is not just a symbol of emotions or feelings. Heart in the scriptures is not just a seat of knowledge, but heart in the scriptures would mean the entire personhood, yung buong pagkatao ng isang tao. And so, kapag sinabi po ng Panginoon that holiness should come from the heart, it means yung paglilinis, hindi lamang sa panlabas, pero sa kalooban o sa buong pagkatao ng isang tao po. And so holiness should start from the heart. Pangalawa po, punto natin, sinabi po sa ating unang pagbasa ngayon, si Moses ay kanya pong
binigyan ng instruction ang mga Israelita to be faithful to the law of God, na they should not add or subtract anything in the law of God, but they have to be faithful of fidelity. At yung salitang fidelity ay galing sa Latin word na fides, nang ibig sabihin faith. And so cleanliness or holiness must be rooted from, or should come out from our faith in the Lord. Sana po yung ginagawa nating pagpapakabanal ay nagmumula yan sa ating pananampalataya sa Diyos. And so, ano po ang nagpapabanal sa atin? Yung ating pananampalataya sa Diyos. Sa ating ikalawang pagbasa ngayon, St. Paul or St. James gives us an instruction that faith is not just hearing the word of God, but it must also be doing. Kaya po dito sa ikalawang pagbasa, tinuturuan tayo na kung ang kabanalan ay nagmumula sa puso, from a sincere heart, at ito ay ginagawa natin dahil mayroon tayong pananampalataya sa Diyos. At yung pananampalataya na ito ay dapat na isasagawa natin sa konkretong pamamaraan. Nandito po si St. James nagbigay ng concrete ways of expressing or showing our holiness and or cleanliness. Sabi dito, pure and blameless religion lies in helping the orphans and widows in their need and keeping oneself from the world's corruption. And so holiness is both cleanliness, kalinisan sa hindi panlabas lamang, pero sa puso o buong pagkatao, sapagkat meron tayong pananampalataya sa Diyos. At the same time, yung holiness is also doing. Ibig sabihin nun, gumagawa tayo ng mabuti o tumutulong tayo sa mga nangangailangan sa ating lipunan. And so, my dear brothers and sisters, cleanliness is next to godliness, and this godliness is holiness. And holiness should come from the heart, meaning cleanliness of the whole of person, and then and this holiness is rooted from our faith in the Lord, and this faith must be expressed in concrete ways, especially in helping the needy. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Pulisang pinagpalang araw sa inyong lahat.